Kapag kami sa sunspots po, nagkakaroon din ng mga tinatawag nating coronal mass ejections na nangyayari. So ito yung mga nakaka-affect po. Ito yung tinatawag nating nakaka-affect sa Earth kapag directly tumama sa Earth. So nagkakaroon ng geomagnetic storm na tinatawag. Kung sa mundo, mga weather system gaya ng bagyo ang binabantayan ng Pag-asa, sa labas naman ng planeta ay isa ang sunspot na posibleng pagmulan ng geomagnetic storm. Ang sunspot ay mga lugar sa ibabaw na bahagi ng araw na mas mababa ang temperatura pero mas malalakas ang magnetic field. Ayon sa Pag-asa, tuwing ika-11 taon, nagkakaroon ng mas maraming aktibidad ang araw at isa na dito ang tinatawag natin na solar spot. Mangyayari ang mas maraming solar spot sa taong 2025. Ayon sa Pag-asa, ang coronal mass ejection na mula sa sunspot ay posibleng makaapekto sa mundo kung malakas ito. Isang halimbawa ay ang nangyari sa Canada noong 1989 kung saan naapektuhan ang supply ng kuryente. Pero ayon sa Pag-asa, posibleng ang pinaka maging epekto lang sa mundo ng nangyayaring aktibidad ngayon sa araw ay ang pagkakaroon ng aurora. Base po dun sa nakita nating data po from NASA and SOHO, yung mga primary nag-observe po ng sun, wala po silang nakitang any parang kakaiba dun sa sunspot, and wala rin silang nakitang CME. So ibig sabihin hindi tayo maka-experience ng kung ano mang interference po. Ang pinaka mangyayari lang is yung mas frequent yung auroras po sa ating poles. Kapansin-pansin ang aurora sa North Pole dahil sa makulay na kalangitan. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay wala pang sariling instrumento ang Pilipinas para obserbahan ang aktibidad sa araw. Pero kung sakali man daw at may banta sa mundo, ay maaari namang makapagbigay ng anunsyo ang ahensya gamit ang datos mula sa ibang international observatory. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.